Lala pa ganun ako eh. Sino kayo? Okay, so maganda nga. Sound check. Laki na inyong mic. Sound check. Okay, magandang hapon po. Kayo gising pa. Bibilisan na natin at nang tapos na. Tayo po ay tumayong lahat. Sa natin ang Bible natin sa inyong talata na ibinigay po sa akin. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 11 to 16. Yan po yung verse. Okay, so salamat po sa Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na muli pong makatayo sa inyo pong harapan. Lagi ko po itong ipinagpapasalamat. Okay, Ephesians chapter 4, verse number 11 to verse number 16. Dito lang po tayo sa bahaging ito ng banal na kasulatan. At pinagkalooban niya. Opo, yung niya dyan ay masasalamin natin sa 9 and 10. Opo, sa verse 8 na tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang iba'y mga propeta at mga iba'y ibanghilista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag maging mga bata pa na napapahapay-hapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan, but speaking the truth, na may pag-ibig, in love, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya'y ang buong katawan, na nakalapat na mabuti at nagkakalakip-lakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang hapon po sa inyo. Salamat po, naririto po ang inyong mga banal, ang inyong mga saints, dito sa God is Able Baptist Church, nagkakatipon-tipon upang una po'y higit kayo parangalan at pasalamatan ang buhay ng mga guro na iyong tinawag sa iglesyang ito at tunay na ito po ay inyong kalooban, na aming kilalanin ang inyong mga tinawag na maging mga tagapagturo ng inyong salita. Pinupuri namin ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay at ngayong pong oras na ito, kami po ay magbubulay ng inyong mga salita. Nawa po'y kami inyong kakausapin. Bubuksan niyo po ang aming unawa at sa patuloy naming pakikinig ng banal na kasulatan ay dumating kami sa pagkatao na talagang aming nakikita ang buhay namin na kung ano ang sinasabi ng iyong salita ay sa naming ginagawa. Tulungan niyo kaming magkaroon ng pag-ibig sa gawa, hindi lamang sa salita. Kaya Panginoon, sa oras na ito, tulungan niyo kami. We recognize our inadequacy. Kami po'y mahihina, kami kapos without the work of the Holy Spirit. That's why, Lord, we express our desperation for the work of the Holy Spirit in our lives, Lord. This is a divine book. This is a divine instruction na hindi namin kaya sa aming sariling unawain at ipamuhay labas sa inyong biyaya, labas sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, kahabagan niyo kami, at Panginoon, anumang kasalanang nasumpungan mo sa amin, kami po inyong linisin, kami inyong patawarin. At O Diyos, salamat po sa kasapatan ng dugo, kasapatan ng pangalan, persona, sakripisyo ng aming dakilang tagapagligtas. Pinupuri ka namin at prinsasalamatan. At Ama, salamat po sapagkat alam namin
na ang iyong kapatawaran po ay talagang buo, hindi kakalahati. At ang patunay na kami napatawad na ay ang aming puso ay bagbag, nababagbag, naliligalig, nalulungkot, at talagang hindi po mapakali sa buhay ng kasalanan. Kaya po, O Diyos, salamat sa kapatawarang bigay niyo po sa amin. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pakikinig, pag-ubulay ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ang mga tagapakinig ngayong pong oras na ito. Ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Bago po ako mangaral, ako po ay magbibigay lang ng kaunting testimony. Bago po kami nagsimula ng school year, ako personal ay muling nakasabak sa spiritual battle. At nais ko lang magbigay ng kaunting kwento. Bagamat ang Bible alam kong tunay, ay lalo kong napatunayan totoo. Meron kaming isang kasama na hindi ko alam. Ito pala sa termino ng mundo'y may third eye. Nakikita siya ng mga kumpul-kumpul ng masasamang espiritu sa mismong loob ng gusali ng aming paaralan. At noon, hindi ko naman pinapansin, nung makarating sa akin, ako'y na-alarm. Na-alarm talaga ako. Sabi ko, bakit nakikita pa ito ay ligtas na? So sabi ko, I need to deal with this at kakausapin ko siya. And then that day, na pumunta ako sa faculty room at siya kakausapin ko, hindi ko sinasabi na siya kakausapin ko tungkol doon. At maya-maya pinatawag ko siya doon sa isang gilid. Nandun lang yung misis ko tsaka yung aking hipag. Tatatlo na kami doon. Teacher, tayo mag-usap. She thought na ang aming pag-uusap ay tungkol sa school. So, pagpunta niya, kitang-kita ko yung mata niya, may tinitingnan sa likod ko. At sa aking gilid. So I sense the spirits are around. Sabi ko, ang ating pong usap ay tungkol sa inyong mga nakikita. Ayan na. Nagsimula na siyang dumighal, nagsimula na siyang masaktan ito. Tapos, kita ko, kakaiba talaga, nag-iiba ang kanyang Ang kwento niya sa akin, sinasaktan siya. Nilalipirot ang mukha niya, dinatag-anan siya sa likod. So yun pala. And then sabi ko, Mami, pakuha nga nung Tagalog na Bible. Ayun na, lalo na. So I get the Bible, I open in Mark chapter 5, I read it. Mark chapter 5, alam niyo yung kwento naman doon. And then, habang binabasa ko yun, talagang kita ko yung affliction sa kanya. Opo. So, after that reading of the scripture, nag-pray po ako. Sabi ko, parang mag-pray tayo doon sa aking misis saka doon sa aking hipag. So I rebuked the evil spirits there. And the blessings of God, that first day, the third eye or the open door or second sight, sabi ng ibang libro, sumara. Hindi niya na nakikita. The problem is, nararamdaman niya pa rin. Alam niyo ang testimony niya? Pagpasok ko ng faculty room, umupo ako sa isang upuan, the small one, nakadamit ng luma, bata, nasa tabi ko. And then when I transfer, and then kakausapin ko siya, the two, bigger, tatlo, pumunta sa likod ko. At masama ang tingin, mapula ang mata. And then natatakot siya sa punto na baka daw ako yung i-afflict. Ha? Wala ka naman doon, pastor, no? Joke lang. Joke lang, joke. Bigla tayo, huwag natin daanin sa biro. Napatunayan ko na yan, huwag daanin sa biro. Talagang, dapat wala ka rito eh. So, yun po. And then, yung tatlong yun pumunta sa kanya. But the three spirits are there in my back. No? Ako po ba'y takot? Talaga naman nakakakilabot. But one thing is, sabi ko, bakit nadighal pa rin, tapos nakikita pa rin? I really dig into that. Nagtanong ako kay Pastor Hernandez, meron siya binanggit dating libro na pinabasa kay Pastor Simeon Manalo, and I found that book.
Opo, isinuko ni Pastor Simeon Manalo yung kanyang anting-anting. Mahabang panahon, may anting-anting yun eh. Binasa ko po, and I found out na ito palang mga sinasapian na itong mga may nag-aalaga at mga anak ng albularyo, merong extra power na binigay talaga sila. And one power is this, manghula. Yung tipong titingin lang siya sa'yo, alam niya na kung sino ka. At pag humipo sila sa may sakit, nagaling. Unknowingly, ginagamit pa lang nila talaga yun. So, I deal with that. Inaral ko po yun. And then, the following day, kinausap ko ulit. Sabi ko tayo mag-devotion lahat ng mga teachers. Nakapalibot yung mga teachers. Pag upo, nung meron, kita ko na iba ng itsura niya. So the demons know that I studied a lot. And when I opened the book of Ephesians, sabi ko, let us open our Bible in the book of Ephesians. Alam niyo yung kanyang Bible, diglot, bago. Saan kayo nakakita na yung buong book of Ephesians ay pumunit? Opo. Hindi naman niya pinunit. And then I really dig all the verses, binakita ko yung mga talata ng panghuhula, bitawhan niya, something like that. And then when sabi ko tayo muna umawit ng ang dugo ni Jesus ay panlunas in YouTube, bubuksan ko na. Yun ay tumayo na, tumabas na. Because the dictate of the Spirit, lumabas ka na. Then nagpunta siya ng faculty room, nakaganon lang siya. Hindi siya naalis. Ngayon, merong pandalawang teacher na may history doon. Sabi ko, pag nagsabay-sabay, ako iisa. Limaan ang magaling na ito Ay, ako na may kinakabahan din. Sabi ko, Mami, puntahan mo si Pastor Cesar. Tingin ko'y babanat na ito. So I called Pastor Cesar Hernandez. Pumasok siya. Dinil niya, nag-pray kami. Nag-pray siya. Pero niyo all throughout ng aming dealing, hindi niya alam na nandun si Pastor Cesar. Opo. And then there is a moment like this. Tumingin siya sa akin, pagtingin niya sa akin, Sir Angel, lumakap sa akin. Sabi ko, ito kay talagang itong teacher na ito, yung demonyo. Sabi ko, dandahan ko inalis yung kamay at iniabot ko kay Pastor Cesar. And then we deal, talagang and then nung nagpe-pray na, pinasasabi na siya sa prayer. Alam niyo ang testimony niya, hinahatak ang kanyang lalamunan. I noticed, partially possessed. Alam niya At alam niyo kung bakit siya yumakap sa akin doon sa side na yon. He saw big white spirits there. Mga puti. And then parang yun ang safe zone niya. So after that, pinasunod sa panalangin, ni-rebuke. And then from that time, nawala na yung kanyang bigat ng katawan, sumigla na siya. Opo. At doon ko nakita na marami pala sa church ang mayroong mga ganun na nakakakita. At ilan po yung ating dinil. At puro may kakayahang manghula. Opo. Kaya yung dinidil ko, sabi ko, isuko nyo na yan, huwag nyo nang gamitin yan. Pero iba yung chismis sa nanghuhula. Maraming miyembro, magaling na sa chismis. So, what I'm trying to point out, mga kapatid, sabi ko, what a book. What a book. I know the Bible is true. Pero muling pinakita sa akin ng Diyos, the Bible is really true. And then talagang biyaya rin po nakakaranas yung gayon. Pag ikay nagpe-Facebook at may nakita kang lampas na, sala yan. Bakit? Pagka dumating uli yung laban, hoy, nanonood ka. Kaya mga kapatid, hindi pala biro, talagang may spiritual battle. Demons are true, nandyan sila. Ngayon, pag dumating yung pagkakataon na ganyan at tinatawag tayo ng panahon na humarap, and then our life is, sabihin na natin mahirap din po. Kaya, ihanda natin ang ating sarili, at atin po talagang paniwalaan ng banal na kasulatan. Ang talagang napatunayan ko, aywan ko kung anong meron talaga sa dugo ng Panginoong Jesucristo. But it's powerful.
At ano nyo nakakapagtaka? My topic in 101 is Doctrine of Angels. Pumatak sa mga fallen angels. Ilan po yung nagsuko sa akin ng mga Diyos-Diyosan at mga anting-anting. Ilang gabi kami nagsusunog doon sa harap ng building. Opo. So mga kapatid, kaya ko ito binabanggit, baka kayo mayroong ganyan diyan, tahimik lamang pero hinuhulaan na kayo. Pinupuyo na pala kayo, mga kapatid. So, mga kapatid, hindi po kalooban ng Diyos yan. Ano mang klase ng panghuhula? Meron yung nanghuhula na ginagano lang yung kamay. Nandito yung tubig. Dito. Hukayin nyo. Demonic pa rin po yon. Yung iba, gumagamit pa Pero may iba talaga, gumaganon ng kamay So, any form ng panghuhula, talagang sa demonyo, mga kapatid. Opo. At kapag hindi binitawhan nyo ng tao, lagi siyang i-uplift. Opo. So, kaya po mga minamahalaga, aral tayo ng Bible. Akala nyo, basta lang yan. Yan po yung salita ng Diyos talaga. Salita po talaga ng Diyos. So, salamat sa Panginoon, sa Kanyang biyaya. At talagang, doon natin nakikita talagang hindi nga pala tayo, akala mo titik lang. Akala mo libro lang. Pero, salita nga pala ng ating Panginoon. Amen? So, salamat po. At tayo po'y naririto sa ating talata, na atin pong binibigyan ng pansin. So, dito po, ang sabi ng verse number 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ngayon po, ang gusto kong ating pansinin, under your theme, speaking the truth in love, ay gusto kong ayayin po from verse 11 to 16, the calling of teaching in the Church of Christ. The calling of teaching in the Church of Christ. I still remember, no ako po'y gagraduate ng high school, ako po'y namimili ng kursong aking kukuhanin. This is a testimony. Ang tatay ko ay magaling na karpentero at gusto niya akong maging engineer or architect. At that time, masabi ko sa aking sarili, ano kayang magandang kuhaning kurso? At ang sabi ko sa aking sarili, meron akong tanong na nabuo, ano kaya ang magandang itayo sa buhay na ito? That's my question. And then nire-reflect ko, kung magtatayo ako ng tulay, magtatayo ako ng building, magtatayo ako ng mga gusali, parang masisira yun At that my young age, noong time na yun, sabi ko, hindi kaya ang magandang itayo ay tao? Hindi kaya ang magandang itayo ay buhay ng tao? That's why, noong time na yun, sabi ko, okay, kukuha ako ng teacher. Kaya po ako'y nag-teacher. Yan po yung ilalim niyan. Pero nung tayo naging Kristiyano, ay more than a teacher pala. More than a teacher ang talagang lalong napakaganda. At dito po makikita natin, mga minamahal, ang napakalaking biyaya ng ating Panginoon sa mga taong tinawag na maging guro. This is your Teacher's Special Sunday, mga minamahal, at sana'y ating makita ang biyaya ng ating Panginoon dito. In Ephesians chapter 1, verse 23, turn your Bible po, bumalik po kayo ng kaunti. Verse 22 and verse 23, inyo pong tingnan itong verse na ito. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body. Which is His body, Ephesians 1, verse 22 and 23. The fullness of Him. The fullness of Him. Kapuspusan niyaong pumupuspos sa lahat ng lahat sa lahat. Fill it all in all. Gusto kong makita nyo dyan yung church. The church is the fullness of Christ being seen on earth. Yan ang ating nakikita. Kung ang ating titingnan, ano ba ang church, mga kapatid? Ano ba talaga yung iglesia ng Panginoon? Ang iglesia ng Panginoon is the body, and then sabi, the fullness of Him. Ibig sabihin, mga kapatid, ay ang iglesia, ang napakalaking ginagampanan ng church, ay upang ipakita ang kapuspusan ni Kristo sa lupa. Hindi po isang ordinaryong bagay ang iglesia. Ito'y katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ang talagang sasabihin na nating ito yung inilagay ng Diyos na panoorin upang makita ng mga tao si Kristo sa lupa.
Opo, sana makita niyo po yan. And now, yung church na yan, na nais ng Panginoon na makita ng mga tao bilang siya o larawan niya, yung kapuspusan niya mga kapatid, ay kanya pong itinatayo. Kanya pong inilalagay sa ganong panuorin. Na ang naisang Panginoon yung iglesia na yun, kapag tumingin ang mga tao sa iglesia ng mga yun, may kakaiba sa mga taong yan. Hindi namin yung katulad. Mukhang mga taga-ibang lupa yung mga yan. Bakit? Kapuspusan ni Kristo eh. Ngayon po, ang nakakamangha dito, mga kapatid, on the building of the body of Christ, sa pagbibuild na yon, merong isang grupo, special kind of people, na may mahalagang ginagampanan para mangyari yung bagay na yon. So ngayon, atin titingnan yon. Ano po yon? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 11. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, niya, si Kristo, at ang iba'y mga propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal. Mga kapatid, hindi maliit ang intensyon at plano ng Diyos kung bakit ang Diyos ay naglagay ng pastor at mga guro sa church. Hindi maliit na bagay. Bakit? Tinan nyo, ang inaasahan sa ikasasakdal ng mga banal for the perfecting of the saints, sa gawaing paglilingkod, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Upang yung katawan na yun, na fullness of Him, ay makitang matatag at nakikita talagang nakatayo. But this is the crucial thing, mga kapatid. On that building of the body of Christ, merong salalayang inilagay ang Diyos para mahubog yon. Ano yon? Nagbigay siya ng mga apostol, ebanghelista, propeta, ebanghelista, mga pastor at mga guro. So mga kapatid, crucial po yung ating ginagampanan. Talagang nagtatayo tayo ng tao na mukhang Kristo. Mga kapatid, hindi maliit na bagay sa akin yon. As I meditate your text na ibinigay po sa akin, ako'y nangingilabot. I am a Sunday school teacher, I am a teacher. Kung ang PMA ay kayang mag-produce ng mga taong hindi minamahal ang sarili at kayang ilagay ang kabilang paa sa hukay, tayo po, ang goal natin ay makapag-produce ng mga taong kakaiba ang buhay sa mundo. Pero mahirap yun kung ikaw mismo ay kapareho ng mundo. Right? Kaya dapat ang unang nahuhubog ay mga guro at mga tagapagturo. Amen? So mga kapatid, the first one, na gusto kong ating makita, the calling of teaching in the Church of Christ. Number one, the source of our calling or the source of our vocation. The source of our vocation or the source of our calling. Sabi nung talata, and He, sinong tinutukoy? Verse number 9, verse number 10. Now that He ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things, that He might feel all things. Bakit siya nagkatawang tao at pumunta uli pabalik sa langit? Nagtayo siya ng isang organisasyon, nagtayo siya ng katawan niya, mga kapatid, upang puspusin ang mundong ito ng kapuspusan ng kanyang kapahayagan. Ano yung kanyang binuo na yon? Church. Right? Ngayon mga kapatid, at yung nagtayo ng church na yon, yung church na tinayo niya na yon, that He might fill all things or magpakita ng fullness of Him, anong ginawa ni Kristo? Para mangyari yon, He gave some apostles. He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. The source of our calling is Christ. Opo. This is a blood-bought vocation. Kitang-kita natin ang preeminence ni Christ sa church. He is the giver of the gifts. Nung siya'y umakyat, iniwan niya ang church. Hindi niya iniwan ang church para lang gumawa lang ng mga paglilingkod o mga gumawa lang ng evangelism. Gusto niya na mag-iwan ng isang panurin sa mundo ng mga taong katulad niya. Katulad ng pagkatao niya, mga kapatid.
Ibig sabihin, pag tumingin siya sa atin, talagang dapat ang inaasahan, nakikita yung pamumuhay ni Kristo na ipinamuhay niya nung siya'y nabubuhay pa. Kaya hindi po maliit ang buhay ng iglesia. Hindi po. Okay, marami tayong ginagawa, but the question is this, kapag tumingin ang mundo sa atin, iglesia, nakikita ba nila si Kristo sa atin? Nakikita ba nila yung pagkatao ni Kristo sa ating buhay? Yun po yung crucial dun, mga kapatid eh. And He gave some apostles. Ngayon, ang apostles and prophets, tapos na. Alam natin yon. That's the revelation. Binuo ang Bible through the apostles and the prophets. Nagbigay ng revelation. And we have the written book, right? We have the written book. So, foundation natin ang Bible. Foundation natin ang revelation ng Diyos. Amen. But then, He gave evangelist. Okay. Doon na lang sa meaning ng evangelist. Nagbigay ang Panginoon ng evangelist sa church. Sino yung mga evangelist? Listen carefully. Lahat kayo na nagnanais makapag-aki ng kaluluwa at talagang gumagawa kayo ng pag-aaki ng kaluluwa, you are the evangelist. You want people get saved. You want people get to church, mga kapatid. Meron kang passion na talagang makapag-aki ng kaluluwa. He gave that. Ibig sabihin, the evangelists are the parts of the church talagang winning the souls. So kung sino ka man dito, mga kapatid, na talagang naroon yung pagnanais mo, umiiyak ka para sa kaluluwa, talagang nagtatrabaho ka, gumagastos ka, na kahit hindi alam ng simbahan, ikaw ay talagang gumagawa ng mga Bible studies, nag-aakay ka. Kanina po kami ay nakapag-baptize ang 6, last week 8. Para kami po ngayon nasa, I think, more than 50 na ang baptism namin. Our goal this year is makaabot kami ng, kung maaabot namin yung aming goal, but we are on the 15, I think, of baptism this year. Thank the Lord for the evangelist. And when these people come into the church, here is the rule. Here is the crucial part. Pastor and the teachers. Pagpasok niyan sa church, mga kapatid, anong sunod? Nandun ang halagahan ng pastor at ng kanyang mga guro. Dahil hindi natatapos sa kaligtasan ng buhay ng tao. Amen? Yan ay parang baby pa. Kailangan lumaki na talagang malaking taong talagang fullness, talagang perfect man. Yan po ang sinasabi ng Bible. So sana napafollow niyo po ako, mga minamahal. The giver of the gift is Christ. And then ano yung pinaka nais natin, mga kapatid? Tingnan niyo po yung sinasabi ng talata. So tingnan niyo, ito na lang sa secular na lang eh. Pag na-item ka sa DepEd, sinong item ng DepEd? Yun. Maganda ang ngiti ng mga yan. Maganda ang Pasko ng mga yan. Biruin mo yun. Kaming mga nanumpa sa PRC, nangakong aming gagawing matatalino at mahuhusay ang mga batang Pilipino, ay kami tuwang-tuwa na doon sa aming profession. Teachers Day namin sa October 5, no? Tuwang-tuwa ang mga guro. Pero how much more ang mga taong tinawag na maging guro sa iglesia ng Panginoon? Yun yung bulayan yun, mga kapatid. What a privilege. Bakit mahalaga po ito? Kasi ako as a teacher, hindi naman lagi kang parang excited magturo. Minsan, you want to quit. Minsan, hindi ka na nga naghahanda eh. Bahala na. Bukas. Dami mga pero minsan hindi natin tinitingnan. What a privilege nga pala ang aking ini-enjoy that I was called to be a teacher inside the Church of Christ. The source of my vocation is Christ. He gave some apostles and some teachers and some pastors. Maganda yung and some. Yan po yung handsome. Yeah, sabi, handsome. Kaya, kita nyo naman. Sabi, ewan ko lang kung sabi, kaya bang tayo ba yung mga Aramin? joke lang po. Joke lang po. Okay, I love you. Ano man ang inyong posisyon, electionist man kayo, whosoever, mahal namin kayo. Basta tumanggap kay Kristo, palangit yan eh. Amen? So kung ang paniniwala mo man dyan eh, ikaw ang pumili, o ikaw ay pinili, kung ikaw tumanggap kay Kristo, ikaw palangit. Kaya nagagawa natin silang mahalin. Amen? Ipanalangin natin po sila. Amen? Hindi kayo maka-amen? Okay. So mga kapatid, the source of our vocation. Ang sarap nun. Ako'y teacher ni Kristo.
So, that's number 1. Next. Anong purpose? Sino nyo ha? Verse number 12. Madali lang ito eh. Isa-isahin lang natin ito. For the perfecting of the saints. Mga teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Number 2, hindi lang the source of our vocation. Number 2, the scheme of our vocation. I'm pertaining to purpose. Purpose. Ano yung purpose natin? Bakit tayo nag-exist as teachers? Kung kayo po ay naging bahagi ng teaching force ng iglesyang ito, what's the purpose? What's the scheme? Ano yung gusto nating, ano yung ating layunin, mga kapatid? Ang sabi ng talata, for the perfecting of the saints, for the work of service and edifying of the body of Christ. But listen carefully, mga kapatid. Gusto kong makita nyo ito. So yung mga teachers at pastors ang magsasalita ng Word of God sa loob ng church. Nung siya'y naririto pa, talagang direct siya ang nagsasalita. But listen carefully, mga kapatid. Hindi ba't kaya ng Diyos magsalita ng direct sa atin? Pero anong nakikita ko, anong nararamdaman ko, I just want to give you the quotation of two great men in history. God lives in the preacher's mouth. Teachers, God lives in the preacher's mouth. Bakit may teachers? Bakit may pastors? Magtuturo ng Word of God. The amazing humility of God. That God, although He is everywhere, choosing to hide Himself. Kahit siya ay nasa lahat ng dako, pinili niyang itago ang sarili niya. Saan? In the very human words. Nagtago siya sa bibig ng mga guro at ng mga pastor upang inyong marinig. What a humility. If I am the greatest teacher, I could go down and teach you directly. But listen, He chose some pastors and teachers, and He hide Himself and let the church hear His voice through the mouth of the teachers and pastors. What a humility from the Lord. God consecrates the mouth of the preachers so that He can make His voice heard in their words. When the Word of God is faithfully taught, the voice of God is really heard. Kapag ka itinuro talaga ang Bible ng maingat, naririnig talaga ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, we are the speakers. We are Christ's speakers in His church. Isipin mo yan. Nagsasalita ka ng salita ni Kristo. At sa bibig mo, naririnig ng mga tao ang sayings of minds, saying of Christ. What a privilege, mga kapatid. Na sa kapagtatayo ng Diyos ng iglesia, sa pagbibuild up niya ng mga taong magiging katulad niya, inilagay ka niya sa unahan at binigyan ka ng pribilehiyo at pagkakataon na ikay magsalita upang ma-perfect ang mga saints, upang sila'y mapwersa o maging equipped para to serve. Mga kapatid, yung perfecting is completeness. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay parang bahaging may kulang na kailangan mapuno. At ano yung kapunuan? Ano yung dulo ng kapunuan? For the work of the ministry. Ano ang goal, mga kapatid? Kailangan natin itong maintindihan na sa church. Ano ang lunduan ng lahat? Kumbaga nung grade 1 ako, alam kong ako'y magiging grade 6. Nung ako'y first year college, alam kong ako'y gagraduate. Pero ngayon pumasok ka sa church, ano ang dulo? Ano ang dapat kong nakikita? Ano ang picture ng talagang mukha ni Kristo? For the work of the ministry. For the work of the service. Ibig sabihin talagang ikaw, gamit ang lahat ng meron ka, gamit ang talino mo, gamit ang yaman mo, gamit ang oras mo, ikaw ay nagiging tulong biyaya sa iba. Amen. Mga kapatid, makinig po kayo. Ang tagal na nating church. Pero yung halimbawa, yung sinasabi sa Galatia na magdalahan tayo ng kabigatan, burden bearing, are we really doing that? Meron akong kasama. Nakita ko yung bahay niya. Lulugso na. Isang ulan na lang. Wasak yung mga bubong. So ano, tititig ka lang? Tititig ka lang? Kapatid mo, kasama mo naglilingkod? Wala kang gagawin?
And I praise the Lord for some believers in our church. May mga nilapitan po akong ilan. One member of our church gave 50,000 pesos. Sabi ko, kasundalo ko to eh. Alam niyo, kung tayo mga talagang lumalaki sa pagkatao kay Kristo, hindi tayo sarili lang ang iniintindi. Gumaganda ang lahat ng meron tayo, nagkakaroon tayo ng sasakyan, gumaganda ang ating bahay, doon lang tayo nakatingin sa four corners of our families. Pero how about the others? Nararamdaman niyo po ba ang iba? Tapos sasabihin mo, iglesia ni Kristo, iglesia ka ni Kristo, nasa ng pag-ibig? Daman-dama mo, ang sarili mo, tumataba kayo, umaayos ang sa inyo, pero how about the others? Yung iba nyo mga kapatiran na mga nangangailangan, mga hikahusa sa saan ang ating mga kamay. Mga kapatid, balikan nyo ang tunay na ang unang iglesia. Hindi sila nabuhay sa sarili lang nila. Yung bang, ako, I praise the Lord. God gave me a car na hindi ako burden sa pagbabayad ng ganung parang ako'y bigat na bigat. Blessing po talaga yung sasakyan. Pero as I drove my car, I am comforted. But I'm thinking, how about the others? May mga malalayo. Oo, ako'y nakauwi ng maganda, naka-aircon ako. But how about other members of the church? Pag meron kang pananaw, pag ikaw ay nakakapakinig ng preaching, lumalaki ka at nagiging katulad ni Kristo, you learn to think of others. Hindi lang ang tinitingnan mo'y kumakapal ka ang bulsa ko. Makapal po, maraming papel. Mga resi-resibo. Ay pag yung lahat ipapasok, walang palabas, hindi yan ang buhay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo, He emptied Himself. Nagpakadukha siya. Kaya huwag nating sabihin tayo is iglesia ng Panginoon, pero hindi lumalaki ang ating pagkatao sa Panginoon. Alam niyo yung pag-ibig, bulayin niyang maigi yan. Alam niyo ngayon ang isang magandang kaisipan, I go back to Matthew, Mark, Luke, John. Alam niyo ngayon ang aking tuong binubulay, all the words of Christ. Lahat ng sinabi ni Kristo, Lord, I want to take that seriously in my life. Blessed are the poor in the spirit. Blessed are the merciful. Blessed are the peacemaker. Love your enemies. Ba mahirap yun? Mga kapatid, mahirap yun. Love your enemies. Masarap mahalin yung kamahal-mahal. Pero anong sabi ng Bible? Kapag minamahal mo lamang yung kapatid mo at yung kaya mong mahalin, wala kang kahigitan sa kanila. Kailan ka nagkakaroon ng mas mataas klase ng pagkatao? Pag nagawa mong mahalin ang hindi ka mahal, ay may pagkatao kang higit sa iba. Opo. Kaya mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? For the perfecting of the saints. Kaya sa atin, mga minamahal, ang laki ng burden natin mga teachers. Kasi ang gusto natin, ako, nagtuturo ko ng 101, pero anong tinitingnan ko dun sa aming mga membro? Itong mga ito magkakaroon ng ministry and they will learn to serve. Sila gagalaw, sila maglilingkod. Mga kapatid, mabigat po yung nakaatang sa atin ng mga teachers. Siyempre, part ng ating pagtiteaching, ng pagtuturo is to model. Yung ating tinuturo, ang hirap naman, nagtuturo ka, pero hindi naman makikita sa'yo. Amen? So mga kapatid, the scheme, yung purpose for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Yung pala, ang pagtuturo ko, dadalhin ko itong kapatid ko na matuto na rin maglingkod. Hindi pala ang soul winning ay hanggang lang makarating sila dito. Pag natuto na rin siyang gumalaw, magsakripisyo, mula sa kaisipang ano ang mahihita ko sa church, papunta sa kaisipang ano ang maibibigay ko sa church. Yang kaisipang yun ang sumampal sa akin nung bago-bago pa ako eh. Ay, itong mga tao dito hindi nangiti. Ako'y lilipat na sa pinanggalingan ko simbahan. No? Ito muna, hindi pala muna ako lilipat, sabi ko. Aalalayan ko lang aring isang kaklase kong aring na Pero hindi ko na inalalayan.
Inalalayan ko siya. Sabi ko, pag nabaptize are, aalis na ako. Pag nabaptize are, magaling pa hindi nabaptize. Okay. Sorry. Isa pa nakakaalam, alam niyo ang aking ano. Nabaptize po siya. Habang naman ako nag-iintay, I heard the preaching of Pastor Sauco. Sabi ni Pastor Sauco, huwag mong isipin kung anong kayang ibigay sa iglesia. Isipin mo kung anong kaya mong ibigay sa iglesia. Iba yun ah. Para akong sinampal dun ah. Opo, mga minamahal. So, the scheme of our vocation, perfecting of the saints for the work of service and edifying the body of Christ. Next. Kayo ba'y nandyan pa? Ayan. Halos naman yun din naman eh. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Grabe ano. Ang goal ng teaching, magkaroon tayo ng united faith. Iisa yung ating paniniwala, iisa yung ating doktrina, solid tayo. Kaya mahalaga yung ginagampanan ng mga teachers at lahat ng teachers pare-pareho yung conviction. Masisira ang church pag meron diyang isang kakaiba. Sisirain po niyan. Kaya kailangan yung mga teachers ay the same ang conviction. Dahil sabi din knowledge of the Son of God. Nagbibigay ka ng karunungan at kaalaman tungkol sa anak ng Diyos unto a perfect man. Matured. Tumatayo at ano po ang ibig sabihin? The service of our vocation. Pag sinabing service, what I'm trying to point out, pag pumunta ka ng flat white, anong ibibigay sa'yo? Kape. Right? Pag pumunta ka ng Greenwich, ang isi-serve sa'yo, pizza. Pero ano yung service ng ating teaching? Ano yung ating talagang dapat maiproduce? Christ-likeness maturity. That's the destination. Kaya hindi madali ito kasi kung teacher ka, dapat ikaw nauna. Mahirap mag-akay kung wala ka ron sa iyong inaakay. Doon sa direksyon na yun. Yun ang destination, mga kapatid. Teachers, the service of our vocation is for maturity and Christ-likeness. Maging katulad talaga tayo ng ating Panginoong Jesucristo. From children, sabi dito, from children, that we henceforth be no more children. Huwag na maging bata. Paano niyo ang bata? Naglalakad dyan. Nakita ng lollipop. Uy, sakit to ah. Ang bilis makuha. Oo. Anong ibig kong sabihin? Kailangan makapagtayo tayo ng mga Kristiyano na talagang solid ang foundation. Yung hindi nadadala ng mga ganda ng mundo. Yung hindi pagpunta sa school, nakita ng gwapo. Parang, isusulwin ko to. Ginamit yung evangelist. Evangelist ako ngayon. Nung nakagusto ka, naging evangelist ka. Nung hindi ka nakakagusto, hindi ka evangelist. Pero nung nakaibig ka, naging evangelist ka ngayon at gusto mong baptisin. Adi inakay mo ngayon. Alam niyo ang trend ngayon ng mga simbahan, mga kapatid? Ako yung nalulungkot. Sana hindi natin maging trend yun. Aakayong hindi pa baptist, magiging baptist, saka gagawin boyfriend at girlfriend. Yun po ngayon ang uso eh. Sa mga simbahan, nauuso na po yan. Sana po magkaroon tayo ng firmness. Hindi tayo yung bata. Ang bata, pag nasaktan, ayaw na rin. Nasaktan ka? Oo. Nasaktan ka ng kasama mo, titigil ka. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Hindi ka nadadala ng tisod ng iba. Oo, nasaktan ka, nilait ka, sinabihan ka ng kung sino man, mga kapatid. Nagalit ka sa pastor mo, naiyamot ka sa pastor mo, pero yung mga pain na yun, pag hindi ka na bata, hindi ka padadala sa emosyon mo. Tandaan nyo to, the word of God is higher than your emotion. Minsan may problema tayo sa family. Makakatayo pa ba tayo sa pulpit? Pastor, mayroon tayo mga ganyan. Minsan, sa mag-asawa. Will I stand in the pulpit? Will I go to that? Ang sama ng pakiramdam ko. Pero hindi na tayo bata. Hindi tayo nagpapadala sa emosyon natin. Hindi tayo nagpapadala sa mga kung ano-anong mga emosyon. We know the Word of God. Naalala ko, ito naman, tulong na rin sa inyo mga 5 years na kami nung aking dating girlfriend. 5 years na kami. Aba? Hindi kami tinitingnan. Tama po, tama. May tinitingnan akong, parang maganda rin isang ari. At talagang nagugustuhan ko po siya. At talagang nabubuo na ako at talagang hinahanap ko na ang number at ite-text ko na. Na-text ko na. Sabi ko, teka muna, bakit ito yung love na love ko? Ay kami nung aking misis ay 5 years na.
Opo. Sabi ko, teka muna, baka mali ako din eh. Kaya lang, pag naman iniwan ko, baka naman hindi kalooban ng Diyos. Bakit gusto ko ari? Talagang, ano itong nararamdaman kong ito? Ay, siyempre, ayaw mo magkamali. Right? Ayaw mo magkamali eh. Anong ginawa ko? Mga kapatid, ito ang ginawa ko. Doon sa office ko dating, ewan ko kung nakarating na doon sa aking office na papunta ng impyerno. Yung papagayon doon sa ilalim. Pailalim. Ako'y nakaluhod. Ako'y naiyak. Lord, mahabag ka naman sa akin. Ano ba talaga? Hindi, totoo talaga may nararamdaman talaga po ako eh. Ay, alin pa talaga ang kalooban mo? Baka matuluyan ko, hindi naman kalooban. Kalooban mo ang gusto ko. Panginoon, ako talaga umiiyak. Panginoon, kahit ay kamangmangan, talagang ipakita mo sa akin kung sino ang kalooban mo. Bubuksan ko ang Bible, ipakita mo kahit kamangmangan. Talagang ako po'y desperate, ako po'y umiiyak. Alam nyo, kung saan ako dinala ng Panginoon, huwag nyo naman gagayahin. Baka naman magkapareho tayo ng nabasa iti. Baka naman yung asawa ko rin ng inyong. Alam nyo, dinala ako ng Song of Solomon. Alam nyo ang Song of Solomon? Ay, tingay, pambihira itong librong ito. Malaswa itong librong ito. Basahin ko sa inyo, ha? Basahin ko sa inyo. Ito. Basahin ko, ha? Song of Solomon 7. Pagkaganda ng iyong mga paa sa mga pangyapak. Yeah. O anak na babae ng Pangulo, ang pagkakahugpong ng iyong mga hita ay gaya ng mga hiyas. Nagawa ng mga kamay ng bihasang manggagawa. Ang iyong katawan ay gaya ng mabilog na tasa. Mabilog sila ni payat aring isa. Ang iyong tiyan ay gaya ng bunton ng trigo. May bilbil. Walang bilbil. Flat. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal na usa. Hindi ko na masyado binula yun. Ayoko. Panginoon. Pati naman yun ipabupuli mo sa akin. Ang iyong lege gaya ng muog ng garing. Ang iyong mga mata ay gaya ng lawa. Bira, malaki nga ang mata ni Mrs. Ari maliit. Sabi ko, Panginoon, sorry po nagduda pa ako eh. I am firm. Ito talaga ang kalooban mo sa akin. Well, hindi ko ina-advise sa inyong gawin din yun. Gusto agad magbuklat eh. Tinama, gusto agad. Pag ang nabuklat nyo din si Judas, ya kayo. Huwag kayong ganyan, mga kapatid. Ang puntos ko ito. There is a problem with our emotions, mga childish eh. Childish, pabago-bago ang emosyon. Pero dapat ang emosyon nagpapailalim sa kalooban at salita ng Diyos. Hindi na tayo bata pa. Mga kapatid, yun ang kinikreate natin, mga Kristiyanong hindi bata. Mga Kristiyanong hindi iyakin. Pabago-bago, sisimba hindi. Pag may nakitang pangit, hindi natutuloy. Mga bata. Childish. Mga kapatid, pwede pa tayong magsabi ng kung ano-ano, pero ang hinahanap natin sa ating vocation ay makapag-create tayo ng mga matured, Christ-like. Ito yung mga tipo ni Kristo na nananalangin, Panginoon, pwede bang hindi ko na lasapin ang sarong ito? Pero hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Right? At sa kahit anong hirap ang kanyang dadanasin, tutuloy siya, mga kapatid. Ang mga teachers hindi dapat sausaw patis. Magtuturo hindi, kukumit hindi. Hindi ganun. You are committed. Ikaw ay nagtuturo kahit walang tinuturuan. Kailan ka masigla? Pagka marami? Paano kung ilan ang umattend? Hindi magturo. Pag napuri ka, okay ka. Pag hindi ka napuri, o hindi ka okay, bata yun. Mga teachers, lumaki tayo. Gusto natin mag-create ng mga matured. Ikaw hindi matured. Nakukuha niyo po ang ibig sabihin? Sa 101, a-attend hindi. Natuturo ka pa, magtutuloy ka pa. Pupurihin, hindi. Papansinin ka. Mga kapatid, hindi na tayo yung tipo na nakasalalay sa kung anong sasabihin ng tao.
Nakasalalay tayo sa kung anong sinabi ng Panginoon sa ating buhay. Oh, the service of our calling, our vocation, maturity and Christ-likeness. Kaya nandiyan pa. Talaga. Dali tayo, alisin ko na. Tama na. May gayon din. Pag hindi nyo ipinamuhay, wala rin. Sabi nga. Salamat sa ating Panginoon. Ano pa? Nakalagay dyan. Verse number 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, and whereby they lie in wait to deceive. Pero mayroon talaga nag-iintay para mag-deceive. Ibig sabihin, delikado ang buhay sa labas. Delikado ang buhay sa mundo, mga kapatid. So anong ibig sabihin? Alam nyo, ang isang maganda sa ating vocation, the security by our vocation. Ang ibig ko sabihin ng security, ang ating pagtuturo ay nagbibigay ng seguridad or spiritual protection. Kung ang SSS, ang mandate is to provide meaningful protection to members and their beneficiaries. Tayo din po as teachers, we are giving what? Meaningful protection. Sabi nga ng isang Proverbs, tinan nyo ito. An old Chinese proverb says, one generation plants the trees, another gets the shade. Merong isang panahon nagtatanim ka, pero yung tinanim, pagdaan ng panahon, kumukuha ng lilim yung sunod na henerasyon. Alam niyo mga kapatid, sa ating pagtuturo, para tayo naglalagay ng lilom sa buhay ng mga tao. At paglabas sila sa mundo at nandun na yung init ng kamunduhan, init ng tukso. Alam niyo ba ang tukso, ang pinakamalakas sa bagyo? Sabi nung bakit? Kay rami ng winasak na tahanan. Okay. So mga kapatid, against false doctrine, sleight of men, cunning craftiness, deceitfulness, mga kapatid, protection po ang binibigay natin sa kanilang buhay. Paglabas nila, strong, pipiliin nila kung ano ang tama. Saan ang gagaling yun? Sa turo ng pastor at ng mga teachers. Kaya huwag tayong mapagod magturo. Paglabas nila, maaari yung narinig nila ang magiging sandata nila pag humarap na sila doon sa kanilang mga labanan sa labas. Tama po ba yun? Opo, kaya mahalaga po ito. Nagpo-provide tayo ng security sa kanila. Ipinaparating natin sa kanila ang mga salita ng ating Panginoon. Huwag natin itong maliitin itong ating profesyon. Naalala ko nung si Joseph. Nakita buntis si Maria. Anong kanya? Very buntis. So, anong nangyari? Anong naramdaman niya? Nahiya siya. Ikinahiya niya si Maria. Anong gagawin niya? Iiwanan niya si Maria eh. Pero pumunta ang Holy Spirit sa kanya, right? Ang sabi, huwag mong iwanan yan. Sa Holy Spirit yan. Anong puntos ko mga kapatid? Sometimes, ang tingin natin sa ating ginagawa, tayo mga, parang maliit lang, parang kinahihiya lang natin, no? Parang tayo nga, ano nang buhay mo ngayon? Hindi mo masabing worker ka eh. Dahil yung inutatanong sa iyo, mayaman na. Alam niyo, nung bago pa ako, pag tinatanong ako saan ako nagtuturo, hindi ko masabi. Saan ka nagtuturo? Batangas. Bakit? Kinahihiya eh. Kinahihiya mo yung panawagan sa iyo ng Panginoon. Sometimes ikinahihiya natin, pero hindi natin alam na ito pala isang malaking karangalan. Ang piling natin kahihiyan. Huwag mong iwanan. Tanggapin mo si Maria, daladala niya ng tagapagligtas. Sa ating profesyon na ito mga kapatid, hindi maliit ang ating daladala. Daladala natin ang Panginoong Hesukristo. Tapos ikahihiya mo. Ipagmalaki natin ang mga Sunday school teachers tayo. Mga guro tayo ng mga bata, mga kapatid. Naalala ko, ito naman hindi teacher pero ina. Siya ay magulang ng 17. 17 anak. Hindi ako nagkakamali. Wala pang diaper noon. Pero mo, yung parang nakakulong ka. Ang dami nito. Ayusin mo, papakainin mo. Kapagod na. Di ba, isang mga teacher sa mga bata, parang pagod na kayo. Ano ba ito? Pero alam niyo ba, ang isa dun sa mga batang yun ay naging great missionary in the person. Dalawa, Charles and John Wesley. Alam niyo ba, ang isang simple prayer ng teacher pwede magpabago ng buhay? Ito sa mga ina naman ito. I heard the prayer of mother of Spurgeon. Nagpe-pray lang yung nanay ni Spurgeon. Panginoon,
tulungan niyong tanggapin ng anak ko, kayo bilang Panginoon tagapagligtas. At pag hindi kayo tinanggap niya, sabi nung ina, pagdating ng araw ng paghuhukom, ako po ang titistigo na ang anak ko'y makasalanan. Dapat siya pumunta ng impyerno. Nakikinig yung bat. Nakikinig yung... Could you imagine? Doon nagising si Charles Spurgeon sa prayer ng ina. Naging greatest preacher, naging prince of preachers. So ibig sabihin yung ginagawa mo ngayon, 'di ba may tanong sa Bible, mayroon bang lalabas na maganda dito sa Nazareth? Pangit yung lugar na to. Sometimes itinan mo, may mangyayari ba sa ginagawa kong ito? May lalabas kayo maganda dito sa aking ginagawa? Huwag ka munang mag-conclude, hindi mo alam ang plano ng Diyos. Baka yung isang tinuturuan mo diyan mamaya magiging missionaries. Magiging missionary, magiging lingkod ng Panginoon at hindi niya malilimutang ikay may bahagi sa buhay niya. Ito lagi kong sinasabi, ang Panginoon may itinatayong kasaysayan ng walang hanggan. Kay sarap isiping, ikaw ay kanyang isinama bilang bahagi ng kanyang itinatayo. Naalala niyo ba nung hulihin ni Gideon yung 2 hari luko na iginapos niya? Anong sabi niya doon sa kanyang anak na si Jeter? Bunutin mo yung espada mo. Patayin mo sila. Pag bubunot si Jeter, siguro nakatingin doon sa 2 hari, hindi niya magawang bunutin eh. Natakot siya. Pero alam niyo ba kung binunot niya yun at tinaga niyo yung 2 hari, kasaysayan na isang bata ang pumatay sa 2 hari. Sayang. Hindi nabuo yung kasaysayan. Mga kapatid, bumubuo ang Diyos ang kasaysayan sa buhay ng tao. Isinama ka. Binigyan ka ng pribilehiyong magamit ng Panginoon. At mga kapatid, mamaya titinan natin yung isang bagay kung bakit talagang dapat tayo ay maglingkod sa Panginoon. Huwag nating iwanan ang ating ministry na ito. At kayo po'y mag-desire na maging guro. Opo, magparami tayo ng mga guro. Oo, na nabubuhay sa katotohanan at tugtuturo ng katotohanan. Dapat dumating na rin tayo sa buhay natin, pagod na rin tayo sa ngawa. Nagnanais na talaga tayo ng gawa. Panginoon, nakakapagod ng puro salita. Gusto ko na pong gawin kung anong aking natututunan. Habang tumitingin ako sa buhay ninyo, gusto ko, Panginoon, yun din ang buhay ko. Kahit hindi ka pastor, kahit simpleng membro ka, nabubuhay ka ng katulad ni Kristo, what an impact. Opo. Hindi nila nakita ng literal si Kristo, pero pwede nilang makita si Kristo bilang kapitbahay nila. Amen? Kaya mga kapatid, yung pagiging Kristiyano, hindi maliit na bagay eh. Kung hindi natin kayang panindigan si Kristo, iwan na lang natin. Bakit? Nasisira ang pangalan niya eh. Alam niyo, mabigat po yun. Pero daladala natin ang pangalan ng Panginoon. O sino gayon? Nagsalita, pareho lang kami ng salita. Pareho lang kami ng damit. Pareho lang kami ng kilos. Mga kapatid, wag po. And then, anong sabi ng talata? Malapit na tayong matapos. Verse 15, but speaking the truth in love, the spirit of our vocation, love. Pag-ibig. Colossians 3:14, above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Let me somehow expound some point. 1 Corinthians 13, I know you know the verse. 1 Corinthians 13, verse 4. Salipin nga po natin mga kapatid, love. Dinipay ni Apostle Paul ang love in this way. Nakakamangha gaire. Lalo sa may asawa, talagang kailangan natin ng pag-ibig. At inyong unawain kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa 1 Corinthians 13:4 to 9. At apply natin sa ating pagiging guro. Sa mga may asawa, i-apply nyo sa pagiging may asawa. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Love suffereth long. Yes, we are teachers. We choose to teach. Nagtuturo tayo, nag-commit tayo mga kapatid. Pero hindi madali ang buhay sa ministry. Right? Minsan, ang kalaban mo, ang kaaway mo, yung co-teacher mo. Katitisuran yung kasama mo. Oo. Hindi mo maintindihan yung ugali ng kasama mo.
But look, mga kapatid, when we are speaking the truth, we choose to be speakers of the truth, we must be in the spirit of love. We can suffer long. Mga kapatid, it is patience with people. We are slow to anger. Never ever gets angry. Hindi yung galit ang namamayani sa atin. Hindi tayo nag-explode, mga minamahal. Kahit tayo nasisiraan, nayuyurakan, mga kapatid, we rejoice in their lives kasi ginagamit pa rin sila ng Panginoon. Yun ang ating prayer pastor sa kanila. Kahit tayo binabanatan, I praise the Lord for their lives. Every time I see their soul-winning work, Lord, thank you for the life of Pastor. Yan na, papangalanan ko pa. Ginagamit ng Panginoon eh. Suffer it long, mga kapatid. Naalala ko ang isang story ng patience, Dr. Thomas Cooper. Gumawa siya ng isang dictionary with addition of 33,000 words and many other improvements. Gumagawa siya ng dictionary, Dr. Cooper. So 33,000 words na, may mga improvements na. And he had already been collecting materials for 8 years. When his wife, a rather difficult woman, went into his study one day while he was gone and burned all the notes under the pretense of fearing that he would kill himself with the study. Papatayin ito yung buhay niya sa pag-aaral ng paggagawa ng dictionary. Kinuha po yung 8 years work. Sinunog po nung asawa. What will you feel? Naglilingkod ka, ginagawa mo ang the best, tapos ito ang napala mo. Nasaktan ang kalooban mo. Will you stop? Alam niyo ang nangyari? Dr. Cooper came home, saw the destruction, and asked who had done it. His wife told him boldly that she had done it. The patient man heaved a deep sigh and said, "Oh, Dina, Dina, thou was given a world of trouble." Then he quietly sat down to another 8 years of hard labor to replace the notes which he had destroyed for another 8 years. What patience, what suffering. Suffer it long. Hindi siya nagalit sa misis niya. Alam niyo, pag inyong binulay ang pag-ibig, dealing with weakness. Pag-ibig, dinidil ang kahinaan at pagkukulang ng iyong mamahalin. Tinin niyo po, suffer it long. Ano nakalagay? Hindi lang suffer it long. Ano nakalagay? Magandang loob. Love is kind. Alam niyo yung kind, mga kapatid? Your ultimate goal in your heart is to be a benefit to others, not to cause injury. Hindi revenge. Love is to be useful rather than to be user. Love is to suffer long and not to stop easily. Opo, it doesn't seek to endure even its enemies. It seeks to love. Grabe po ito. Kind. Ano pa? Love, anong sabi nung talata? Ay hindi nananaghili. Aba, misay uso din yung silusan sa sa ministry. Tinginan. Bakit si pinaburan ako? Hindi. Saka nag-aapawan. Mga kapatid, hindi naman contest ang ministry. Tandaan niyo po ito, kaya nga walang best. Wala tayong mga ganon. Kasi isang araw haharap naman tayo sa bema eh. At talagang dun marireveal, yun talaga ang evaluator, yun talaga ang magbibigay ng reward, mga kapatid. So ngayon, hindi tayo nananaghili. Habang tayo ay naroon naglilingkod, hindi dapat yung selos o yung pananaghili ang namamayani sa atin. Naalala ko ang isang lingkod ng Panginoon na naghili, ay saan na naghili? Si Asaph na naghili sa masasama. Bigka rin mga hindi naglilingkod na rin yaman. Ako naman naglilingkod, hindi. Anong pinalano niya? Alis na siya. Di ba? Pero alam niyo, ang nakakaagaw ng pansin doon, nung siya ay nag-confess na, ako'y naging parang hayop sa harap mo. Gayon pala yun. Kapag ikay naglilingkod, nadung ka na sa magandang lagay, at tapos nahili ka pa sa mundo, at tumitingin ka doon sa mga bagay na ini-enjoy nila, ikaw pala yung nagiging hayop. Bulayin niyo yun. May talata nun. I was like a beast. Mga kapatid, there is no comparison. Sa mag-asawa, hindi tayo nagkukompetensya, right? Tayo nagtutulungan, mga kapatid.
Walang bitterness sa atin. It doesn't hate other people. Kaya nga, talagang yung pag-ibig, talagang yan po ay napakahalaga sa buhay natin bilang mga lingkod. Ano pa? Basahin na lang natin. Pag inisa-isa natin, magtatagal tayo. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo. If you are a teacher of God's Word, hindi ka dapat arrogant. Hindi ka dapat mayabang, hindi ka dapat mapagmalaki. Mga kapatid, love is to be humble and not to be proud. Hindi mo ini-elevate ang sarili mo. We are speaking the truth in love. Mga kapatid, walang puwang yan sa atin, mga kapatid. Hindi tayo nagpapa-show off. Kinakalculate natin everything to make ourselves good. Mga kapatid, hindi ganun. Ano sabi dito? Mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Teka muna. Ba't ka nagba-Bible study? Ba't ka nagtuturo? Anong intention mo riyan? Mag-ingat tayo mga teachers. Kasi tayo mga teachers, kahit pangit na pogi. Ulitin ko. Kaya mga teachers, kahit pangit na pogi. At kapag tayo may mga dinadisciple, lalo na tayo, mga lalaki, alam nyo, ang sabi sa atin, sa ating mga dalaga, ituring natin silang mga kapatid in purity. Kung kayo nag-iisip ng mga malalaswang bagay, meron kayong intention, kaya nyo mini-minister, kaya nyo toong tinutulungan, teka muna, anong intention mo riyan? Kaya mo pala toong tinutulungan, gusto mong mahalin ka eh. Gusto mong bilhin ng pag-ibig ng iyong kapatid. Sala. Hindi nag-uugaling mahali tayo mga teachers. Wala tayong intensyong ganon. We are speaking the truth in love. Hindi tayo mga kapatid, nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang sarili. Hindi hinahanap ang sarili kahit sa mag-asawa. Hindi ang ating purpose is to gratify ourselves, but to serve our wife, our husband. Pag parehas sa ganyan ang isip natin, walang kagulo eh. Ang pinakamaganda ko na nakitang illustration sa mag-asawa, ang dalawa daw mag-asawa parang sirang jeep, dalawang sirang jeep na ipinasok sa talyer. Ang talyer ay pag-aasawa. Hindi ang purpose ilalong masira, kundi kumpunihin at maging maayos. Sadya naman tayo mga sira. Mga kapatid, sadyang mga sira ang nag-asawa. May sira yan. Pero habang may sira siya at may sira ka, paano natin? O magsisiraan kayo o mag-aaway kayo. Hindi ganun. Yung sira, titingnan natin. Teka muna. Aayusin ko to. Aayusin ko ang sarili ko. Right? Kaya natagal ang buhay mag-asawa eh. And this is love. This is doctrine in practice. Love is doctrine in practice. And now, ibig sabihin, love is not, sabi nga nung aking pinost, love is not the maximum emotion. Love is the maximum commitment. I committed myself. At ang sabi nung talata, love never fails. Hindi yan magkukulang kailanman. Kaya ngayon naghiwalay, wala talagang pag-ibig yun. Pag may pag-ibig yan, hindi maghihiwalay eh. Aayusin yan, maghahanap yan ng kaaayos niyan, mga kapatid, mga minamahal. Anong sabi pa nung talata? Hindi inaalumana ang masama. Ano ibig sabihin ng inaalumana ang masama? Hindi nagre-record ng mali. Pag mga teachers tayo, nagkamali sa atin, hindi natin nire-record yung mga mali nila. At pag isang araw sumabog na kayo, tanda ko nung isang araw, tanda ko nung araw na yun. Pambihira, pag mag-asawa, ganyan, nagre-record ng mali, nagtatara, nakailang ka na. Ay hindi maganda yan. Ang mag-asawa, pagkatapos ng lahat, tapos na. Bagong buhay na uli, limot na ang nakaripas. Hindi yung, mamaya, uungkatin na naman yung kanununuan. Mag-aaway na naman yan. Hindi ganun. Think it no evil. Doesn't keep record of wrongs. Oo, pag nakapag-abay, ayos na uli. Limot na ang lahat. Burado na ang lahat. Oo. At kahit hindi naman nakapag-abay, may pag-ibig eh. Kaya kayo nandiyan pa. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigulok sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Pag may pag-ibig ka, may pagtitiisan ka at willing kang magtiis. Ba't ka magtitiis? May mga bagay na pangit eh. May mga bagay na hindi maganda eh. Oo.
Sa ministry namin, sa school, talagang training ground yon. Kami dumaan noon, maliliit ang support, walang sweldo kami, wala kaming support tuwing summer. Tiis ka lang. Bakit? You are hoping in God. Na isang araw, may mangyayari sa ginagawa mo. At nakikita ng Diyos. At the end, mga kapatid, siguro tapusin na natin ito. Dahil gutom na kayo. Amen. Okay. So, the Spirit, and then the strength of our, the satisfaction na tayo. The satisfaction of our vocation. Hebrews 6 verse number 10. Gusto ko magtapos dito sa dalawang talatang ito. At tatlo na lang. Hebrews 6 verse 10, bilisan nyo na lang po. Hebrews 6 verse number 10. Pinili mong maging teacher, maglingkod sa ating Panginoon. Tinan nyo po. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Mga kapatid, ang sarap ng talatang yon. Hindi liko upang limutin. Ang tao pwedeng makalimot sa ginagawa mo. Maaaring hindi ka na maalaala tulad ni Joseph, yung cupbearer, nakalimutan siya. Pero kay sarap isipin na mayroong isang personang hindi nakakalimot sa ginagawa mo. Hindi sa ulyanin sa ginagawa mo. At isang araw, mga kapatid, ito sa Romans 16, ito na-preach ko na dati sa Priscilla at Aquila sa inyo Sa Romans 16, binanggit ang mga pangalan ng mga tao. Sinong author? Si Paul. Sinong writer? Si Paul. Sinong author? Holy Spirit. Biruin mo, Holy Spirit ang author. Pinalagay kay Pablo yung mga pangalan ng mga taong naglingkod at kasama ni Pablo. Isipin mo yun. Ibig sabihin, talagang nakatatak sa Holy Spirit ang mga taong naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, nakatatak ang pangalan mo. Kung gagawa nga ng 67th book, baka sabihin, batiin nyo si Henry. Batiin nyo si Jander. Sino yung nagtachat sa akin? Si Jander ba yun? Andrew. Isipin mo yun, Holy Spirit yun. Could you imagine, inilagay ang mga pangalan ni Priscilla at Aquila doon? Ibig sabihin, hindi ka nalilimutan ng Panginoon. And one day, mga kapatid, pagdating natin sa Bema, ihaharap tayo ng Panginoon, pupuruhin tayo ng Diyos, tama na ang mga pagkukunwari, wala ng mga pagkukunwari. Kung ano na lang talaga yung totoo sa iyo, pagdaan mo sa apoy, na lang talaga ikaw. Kaya dapat yung ating mga gawa ay ginto, hindi kahoy. Revelation 19 is my last verse. I am telling reward, remembrance, yung satisfaction of our vocation. May reward, may remembrance, naaalala ka ng Panginoon. Alam nyo dati, ang sasakyan, bulong ko lang yan. Panginoon, pwede ka pong magkasasakyan. Ay na. Hindi na po. Hindi na ako makakabili niyan. Bisan, tay, sa langit. Panginoon, bigyan mo naman akong sasakyan. Pero ikaw lang. Nabulong ka sa tatay mo sa langit. Alam mo, naririnig talaga ng Diyos. Opo. Naririnig talaga ng Diyos. Kaya huwag kayong mapagod, mga kapatid. And then, ito ang matindi sa kasalan. Revelation 19. May kasalan sa langit. Amen? Naniniwala ba kayo sa marriage of the Lamb? Ito na. Kasalan na. Ito nyo na. Ito mo, nag-amen? Nag-amen nyo sa sakyan. Revelation 19. Buksan nyo to. Verse number 7. Tayong mga galak at tayong mga sayang mainam at siya ating luwalatiin sapagkat dumating na ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Tayo yon. At sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ano daw yung damit? Yung mga gawa nating ipinaglingkod sa Panginoon, yung mga ginto. Pero mo yun ang damit ng kasalan. Mga kapatid, ano kayang itsura ng damit natin sa kasalan? Baka naman kulang ang tela. Punuin natin, mga kapatid. Isang araw, hahanap tayo sa Panginoon At alam nyo, pagkatapos ng sa kasalan, bababa ang Panginoon, right? Second coming, millennial kingdom. Biruin nyo, ang honeymoon natin, ang tagal, 1,000 years. Honeymoon stage with Christ. We will reign
with Christ forever. At daladala natin ang lahat ng ating paglilingkod sa Kanya na Kanyang gagantihan at gagantihin isang araw. Mga kapatid, sana yung mga pumiling maging guro, magpapastor, magtuturo, sana makita natin kung gaano tayo kapalad. Amen? Tayo lahat ito mga tayo manalangin. Dakilang Diyos, I don't know kung paano kayo nangusap. Hindi ko rin po alam kung paano ine-express sa mga kapatid ko dito ang response sa inyong mga salita. Kung pagluhod, kung pagtayo, I don't know, Lord. Pero kung meron kayong inilalagay na conviction sa puso ng inyong mga anak na narito at nais silang tumugon sa mensahe, anuman ang ekspresyon na ito na kanilang kinagawian, Lord, help them to express